Hey guys, excited for the next vlog? Today we'll be interviewing yung isa sa pinaka-close friends ko dito sa US. Ito yung tao na would accept you, who you are, what you are, and just capable of giving you peace of mind, support, and just love. So, wag natin patagalin pa, ladies and gents. We have here Miss Christine Magnao. Yay! Yay! Thank you. Every success has story. Welcome to Franco, stories of struggles and success. Let's talk, learn, and be inspired. So, how are you, Tin? Ano naman, kailangan ko magbisaya. Ano, English musta or ka? Tagalog. Musta ka man? Musta? Okay lang. Para sa information ng bawat listeners and viewers natin din, would you mind describing yourself, introducing yourself, taga saan ka, ilang taong ka na, single ka pa rin ba? Yay! Yun lang. So, I'm Christine, from Mindanao, specifically Cagayan de Oro City. So, teacher pa ako doon. At of course, teacher din ako dito, special ed teacher. Not sure this is my 14 years. We are here at Besh Bagoa, kasama ko nga si Tin, and we'll be talking about experiences ni Tin bilang isang teacher dito, J1 teacher sa US. So Tin, would you mind explaining to them ano yung J1? No, it's a program na between US and Philippines. So, they allowed us to come here to learn their culture, para makita natin yung educational system nila, para magturo, pag-aralan kung anong meron dito. At after that, bumalik ng Pilipinas at i-impart yung mga natutunan namin dito. Now Tin, so in your 3 years, sa 3 years mo nandito sa US, ano yung masabi mo talaga na pinaka-struggle mo as a teacher? Pwede ka na mag-comment, Tin? Ano? Siguro yung first year. Di ba parehaman ta? So, excuse ha, ano lang ako, Tagalog and Bisaya. Ay, nahihirapan man kami mag-street ng Tagalog. Uy! Itatry kong mag-Tagalog, pero mahirap mag-Tagalog ng tamang accent. So, yung first year, di ba? Alam mo yung struggle natin nung first year. Kasi nung pumasok kami dito, walang training, diretso salang agad. True. Oo, tapos hindi mo alam yung mga terms. Oo, like, gawin mo tong RTI, punta kayo. Ano ba yung mga RTI na yan? Ano ba yung mga, tapos, siguro, Pero later on, binigyan ka naman ng trainings, di ba? nung eventually natutunan na lang namin, Okay. natutunan na lang namin na ito pala yung RTI, ito pala yung gagawin. Yung IAP. Oo. So, yung pinaka-struggle ko talaga maliban dun sa mga sa pag-handle ng RTI, yung paggawa ng IEP. Oh, okay. Oo. Kasi sa Pinas, wala kang team. Okay. Supposedly may IEP team, kasi sa Pinas wala. So, So, nahirapan ka talaga doon. nahirapan ako. Pagdating ko dito, case manager yung tawag, di ba? Big word, case manager. Case manager ako dito. Yun pala, kailangan ikaw yung tumawag sa buong team para sa meeting. Tawagan mo yung speech therapist, Yung parents. yung Principal. psychologist, yung OT, principal, yung teachers. Ikaw yung magmamanage doon. Ako naman medyo ugob. Medyo ugob tayo. Yung social skills natin hindi masyadong... English pa naman. Oo, tapos English. Kasi ikaw yung magli-lead. Oo. Yun yung pinakamahirap. Pero mabuti na lang yung partner ko ng SPED, talagang ni-mentor ako ng maiki. So, hindi niya ako pinagawa ng IEP ng like almost 2 months. Siya yung gumawa sa load ko. Pinapakita niya yung paano. Yung mga after, tong September talaga yung first na ako yung nag-lead. Yung pinaka like, nag-frozen yung buong katawan ko na andun yung mga team. So, yun. Napaka-importante na magkaroon ka ng tamang support. Wow, that's nice. Bago ka sa trabaho. Yun. And of course, kailangan yung sufficient trainings, di ba? Trainings, orientation, introduction kung ano yung gagawin mo Oo. in general. So, sinasabi mo sa amin dito na yun yung problema, ay hindi yung problema, struggle mo as a J1 teacher na regarding sa procedures na dapat mong gawin. So, mayroon bang struggles ka bilang isang teacher in terms of managing the students? Oo. Okay. Oo, grabe. Sige. Talagang ibang-iba yung mga student. Mahal na mahal ko mga student ko dito. Alam mo yan. Lagi ako nagsasabi ng mga about sa students. Pero dito lang ako, dire-review ko ka-experience na sulot ka sa classroom. Feeling mo, arty ka, ayaw ka no, kaya arty manggit ko. Arty manggit ko, malasal na, nakadress ka. Ignore lang ka. Hey Chinese, go back to your country. Like, dili gali ko Chinese. ano yung response mo kapag sinasabihan ka na ganun? Ayun, ginagawa ko lang.
Asia is a big continent. Okay? It's not all Chinese. Right. So, ni-explain ko na lang din. So, at least parang, okay. So, sabi, no, you're Filipino. Sabi na ganun. Tapos minsan, ba't ang puti ng mukha mo? You're so pale. So, you're not Filipino. Yung mga, medyo may pagka... So, paano mo yun na-overcome? One thing I've learned here is, wag mong dibdibin lahat. Wag mong dibdibin. Totoo Kasi, yan. yung mga student dito, hindi naman lang dito sa Pilipinas, lahat siguro ng mga estudyante, may pag nagsasabi sila ng masama, hindi nila pinag-iisipan yan. Minsan out of curiosity or minsan tinitiis na lang nila. Pero pag dinidibdib mo yan, ikaw yung talo. Totoo. So first year, medyo na-offend ka. Pero eventually, minsan, yun na nga tinatawag ko sa sarili ko na din. No? Kung hindi nga naman Chinese girl, Mexican lady. Iniisip ko na maganda yung mga Mexican, di ba? Kung Chinese naman, maputi, di ba? Compliment na lang din. Pero medyo, kahit anong mga negativities na pinagsasabi nila, iniisip ko may positive doon. Yung looking for the silver lining sa lahat ng mga bagay. Ikaw ba? No? So first year of teaching ko parang, wow, very overwhelming siya din. Very overwhelming siya kasi given the fact na, yung sinasabi mo nga na late, hindi na tayo totally late pumasok sa school. On-time tayo. Parang 1 week or 2 weeks late ako. Kasi August na ako pumasok. So wala akong idea talaga how the education system works and kung paano mag-handle ng kids kasi 'di ba we're used to managing Filipino students, right? So sa atin isang kalabit mo lang sa bata o isang tingin lang yun, okay na, 'di ba? Dito parang patigasan. Pero yung sinasabi mo nga na kailangan talaga hindi mo kailangan dibdibin yung mga bagay-bagay kasi feel ko kailangan talaga ng pagmamahal, 'di ba? Love, care. Na siguro nagagawa nila yun kasi they wanted attention. Oo. Hey, teacher, kailangan ko ng attention mo. So, instead of saying that, yung gagawa talaga sa'yo ng ways on how to catch your attention, right? Kasi may mga bata na iba yung ways ng pag-express nila ng attention. Kasi hindi naman sila naturuan ng tamang pag-express sa bahay. At saka may mga ibang bata dito na lumaki na walang gabay. Yes, totoo yan. Isa sa mga heartbreaking na, kasi sa mga students ko, syempre may kami AEP, diba? So nakikilala namin talaga. Alam namin background, so mostly yung mga walang parents, so maintindihan mo bakit ganun, tapos yung environment pa, napauwi sa barkada, kaya walang gabay. Pag pinakitaan mo naman sila ng pagmamahal, alam mo yung kahit gaano sila kalikot, importante ka sa kanila. At saka nagiging protective sila sa'yo. Marami akong mga batang ganyan. Kaya na-appreciate ko yung mga bata ko dito. Kahit gaano pa sila ka-sutil minsan. Ilang students meron ka ba sa bawat class? Class ba yun sa inyo? Or parang by grade level. So ngayon, meron akong 11. 11. So iba't ibang. In general na yan? Kasi hindi naman kami pwede marami. Kasi may mga, alam mo yung purpose kasi namin parang small group instruction. So kung marami parang tutorial type lang siya na. Kung marami, nadidefeat na yung purpose ng resource program. At saka malilikot yun. Yung parang isang bata, equivalent niya is 4 to 5. Pero ang maganda naman sa inyo kasi ikaw, di ba, meron ka ng 3 paras, di ba, para-professionals? Dalawa. So explain mo nga sa kanila, ano yung supposedly roles and responsibility ng para? Yung mga para, sila yung like, parang assistant mo. Pero at the same time, pwede mo silang ituruan na ito yung ituturo mo sa batang to, especially kailangan ng one-on-one, or kailangan ng batang to, hindi pwedeng iwanan sa classroom kasi... After mo mag-provide ng instruction? Okay. So parang assistant teacher sila? Oo. At saka, ang swerte ko sa mga para ko, talagang bad-bad. Kaya, napapaluwag yung trabaho namin. Yun yung maganda sa SPED. Lipat ka lang sa SPED. Sa mga gustong mag J1, huwag kayong matakot pumunta sa hindi lang US yung magandang US. Magandang US in terms of support sa teachers, in terms of education, in terms of quality of life. Maganda. Pero hindi lang naman US yung maganda. Pero kung gusto mo yung if you wanna learn, if you wanna grow, go out of your comfort zone. Right. Kung a-apply kayo bilang J1, isipin nyo na lang, pag pupunta kayo na sa ibang, say dito sa US, let go of what you get used to sa Philippines. Yes. Tigilan natin,
ay, ano? Yung compare natin yung Oo. Pinas tas US. Ako sa Pinas, ako sa Pinas. Ay, sa Pinas? Mm. No. Ligilan Okay. mo na yun. Kasi Mm. wala ka na sa Pinas. Yes, Ibang, totoo yan. iba, Iba na dito. iba, na. iba yung Pinas dito. Tas anong gusto ipabaon sa kanila? Say, gusto nilang maging J1. Ano dapat yung kailangan nilang attitude or characteristics para they will thrive and survive here? You should always be willing to learn. Mm. Mm. Kasi dito, napaka-upfront ng mga Straightforward. oo, Mm. upfront nila. They will tell it to your face na ito yung kailangan mo. Yung feedback nila dito, hindi No flowering words. Oo. Yeah. If you're that kind of person na hindi kaya ng feedback, huwag kang pumunta dito. Kasi you need feedback to learn. Yes. Naman. Mm. Hindi ka Totoo talaga mag-grow. Kasi yan yung magbibigay ng space for improvement. Diba? Aside from that, be patient. Yun. Yun. Tsaka kasi iba yung way of teaching natin sa Pinas dito. Mm. Tayo, feel natin, napaka-authoritario natin Yes, sa classroom. Hari tayo, teacher ako, estudyante ka lang. Dito, hindi pwede. Student-centered yun. Oo, hindi pwedeng, hoy, teacher ako dito. Tapos feel ko mas mahirap kung very strict ka dito, di ba? Oo. Kasi oo. kailangan ng bata yung love, Oo. attention, having concern para sa kanila. Tapos pag feel kasi nila na mas mataas ka sa kanila or parang Oo. they think na ay ayoko sa kanya kasi very strict, mas mapapalayo sa'yo. Wala nang connection, di ba? Oo. Kasi yung goal mo is for them to come to school. Mm. They wouldn't come to school if they don't like you. Right. Oo. Isa yung siguro medyo cool teacher ako at the same time, pag medyo kailangan ko na mag-strict na talaga. Pero mini-make sure ko talaga na hindi naman sa kinakaibigan, pero pinapakita ko sa mga estudyante na they're safe with me. Oh, yeah. Yan. Pero sa akin party na, ganito yun. Feel ko para makuha mo yung connection nila, befriend them. Ganun lang talaga, befriend them. Kasi Pero pag sumobra naman, pag yan, yun na. may limitations sa Oo, lahat. oo. yeah. May exemptions din sa lahat ng mga Oo. bagay na ginagawa natin. Kasi napapansin ko, pag hindi mo sila friend, Wala silang wala silang pakialam. connection. At saka wala silang pakialam sa'yo Oo. kahit gano'n pa Pero pag too much ka naman friend sa kanila, the connection is too much na, grabe naman, abusuin ka na naman. Grabe. So dapat Grabe. know your limitations pa rin. Befriend them but know your limitations. Ayun. Yun lang, yung feel ng mga student na safe sila. Safe sa'yo. sila, yeah. Safe sila. So guys, if you're experiencing the same struggles as Christina, being a J1 teacher, according to her, balikan yung goals natin. Why are we here? Why are we here? Why are we spending our time here? If teaching isn't your passion, mahirapan Yes, ka talaga. totoo yun. Mahirap. Kailangan ng lakas ng loob. Yes. 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 And masarap magturo sa lugar na hindi mo nakasanayan. Kasi marami kang madidiscover sa sarili mo. Physically, di ba? Oo. Emotionally, how you deal with people, how you deal with problems, yan. Paano yung mga coping mechanisms natin, how we overcome challenges, yan. Madidevelop yan throughout the time na you go out from your comfort zone, right? Yes. So I think that's all for today. Thank you so much, guys. This is Mr. Franco. Stay safe, stay healthy, stay educated. Bye.